Ngayon ay titignan natin ang isang nakakabiglang kaso na nagpapakita kung paano ang labis na obsesyon ay pwedeng humantong sa desperado at malupit na kilos. Sa karamihan ng kaso, makakatulong ang psychologist o therapy, ngunit minsan ang obsesyon ay lumalampas sa lohika at nagiging trahedya. Ganito ang nangyari sa kaso ni Emma Ljungstig noong 2008. Na yumanig sa buong Europa at kinilala bilang isa sa pinakabrutal sa kasaysayan ng Swedish forensic science. Ang gumawa ng krimen ay tila baliw at dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya ay nais pang isara ang kaso. Ngunit ipinakita niya ang kanyang tunay na mukha sa korte. Si Emma ay isang ordinaryong batang may pamilya. Ipinanganak sa Stockholm noong 16 ng Pebrero 1985 at halos buong pagkabata at kabataan ay ginugol doon. Lumaki siya sa simpleng pamilya bilang bunsong anak sa dalawang babae kasama ang nakakatandang kapatid na si Katarina. Sa edad na 19, nagpakasal siya sa binatang si Nicholas na nakilala pa noong high school at sa oras ng kanilang kasal, nagdadalang tao na si Emma. Sa edad na 20, unang naging ina si Emma nang isilang niya ang isang anak na lalaki na pinangalanang Max at 1 taon at kalahati pagkatapos ay isinilang niya ang kanyang pangalawang anak na babae na si Saga. Ngunit sa kabila ng pagkakaroon ng dalawang karaniwang tagapagmana, masyado pa rin silang bata at hindi handa sa buhay pamilya at sa mga hamon ng araw-araw. Palagian silang nag-aaway sa maliliit na bagay, hindi makahanap ng pagkakasundo at ilang sandali matapos ang kapanganakan ng kanilang anak na babae ay nagpasya silang maghiwalay. Ngunit lumitaw ang masalimuot na isyu ng kustudiya ng mga bata na naging mahirap at masakit ayusin. Nais ni Nicholas na hindi lamang tumulong sa pinansyal kundi maging aktibo sa pagpapalaki at buhay ng mga anak at hindi naman ito tinutulan ni Emma. Ngunit hindi naglaon. Nagkaroon siya ng bagong relasyon at lumipat sa maliit na bayan ng Arboga na humigit kumulang 150 kilometers mula Stockholm upang manirahan kasama ang bagong kasintahan habang pinapayagan pa rin ang dating asawa na makita ang kanilang mga anak araw-araw. Paulit-ulit silang nagkita sa korte upang ayusin ang kustudiya at minsan ay nagbanta si Nicholas kay Emma kaya agad itong nireport ng dalaga sa pulisya. Hindi na maayos ang problema sa mapayapang paraan at parehong nagsimulang magsikap ang mga magulang para makuha ang solong kustudiya. Si Emma ay nakilala ang isang lalaki na nagngangalang Torny Hellberg sa internet. Agad silang nagkasundo, naging malapit at nagsimula ng romantikong relasyon. Hindi alintana ng binata na ang dalaga na 23 taong gulang noon ay may 2 anak mula sa nakaraang kasal. Dahil matagal na niyang pinapangarap ang pagkakaroon ng pamilya at handa siyang tanggapin ang mga bata bilang kanya. Nagsimula silang manirahan sa maliit na bahay na minana ni Torny, ngunit nang magpasya silang magpakasal. Lumipat sila sa mas malaking bahay kung saan komportable silang mabubuhay at magkakaroon ng sariling kwarto ang bawat bata. Sa panahong iyon ay may maayos na trabaho si Torny at disente ang kanyang sahod. Habang si Emma naman ay abala sa pagpapalaki ng mga bata at pag-ayos ng bahay. Bagamat plano niyang magtrabaho sa kanyang propesyon bilang designer sa hinaharap. Planado nilang ipinagdiwang ang kanilang kasal sa tag-init ng 2008, ngunit hindi nakalaan ang mga plano na matupad. Noong 17 ng Marso 2008, isang ordinaryong Lunes, maagang pumasok sa trabaho si Torny at nanatili si Emma sa bahay kasama ang 3 taong gulang na si Max at 1.5 taong gulang na si Saga. Sa gabi, naghahanda si Emma ng hapunan, naghihintay sa pagbalik ng kanyang kasintahan at kasabay nito ay nakikipag-chat online sa kanyang kapatid na si Katarina tungkol sa regalo para sa nalalapit na anibersaryo ng kanilang mga magulang. Bandang 6:30 ng gabi, nakatanggap si Emma ng tawag mula kay Torny na nagsabing maaantala siya sa trabaho at maaari nang simulan ang hapunan. Pagkatapos ng maikling pag-uusap ay nagpatuloy si Emma sa gawaing bahay. Pinakain ang mga bata at muling umupo sa computer para mag-chat kay Katarina. Ngunit 7:00 ng gabi,
Biglang naputol ang kanilang komunikasyon sa kalagitnaan ng isang mensahe. Napansin ito ni Katarina at nagulat dahil nakikita niyang nagtatype ng mensahe ang kapatid, ngunit hindi ito naipadala. 5 minuto ang lumipas bago tumawag si Katarina kay Emma, ngunit hindi niya sinagot ang telepono. Tinawagan din niya si Torny upang alamin ang nangyari at sinabi ng lalaki na malapit na siyang makauwi at wala namang problema at marahil ay abala lang si Emma sa mga bata at tatawag din ito sa lalong madaling panahon. Nang dumating si Torny sa bahay, nagulat siyang nakabukas ang pinto. Pumasok siya at agad na napansin ang gulo at akala niya'y naglalaro lamang ang mga bata. Ngunit nang lumapit pa, nakita niya ang mga mansya ng dugo sa sahig. Tinawag niya ng malakas ang pangalan ni Emma at ang mga bata, ngunit walang sumagot. Sa pasilyo, nakita niya ang isang kakaibang bagay na sa una ay akala niya'y manika, ngunit nang lumapit, napagtanto niyang ito ay si Saga, nakahiga sa sariling dugo at ang kanyang muka at ulo ay hindi na makilala. Hindi kalayuan, natagpuan ang kanyang kapatid na lalaki sa katulad na kalagayan, may bali sa ulo at ang kanilang ina ay nakahiga rin sa sahig, natakpan ng dugo at nasa hindi natural na posisyon. Tila wala na silang buhay. Sa pagkabigla, inilabas ni Torny ang kanyang telepono at tumawag sa emergency number. Sa parehong sandali, umungol si Emma nang hindi malakas. Agad na dumating ang pulis at paramedics at natagpuan ang mahina ngunit naririnig na pulso sa tatlo at mabilis silang sinimulan ng resuscitation. Ang tanawin sa loob ng bahay ay nakakatakot. Gulo sa paligid, dugo sa sahig at dingding at walang nakakaalam kung sino o ano ang gumawa ng ganitong karumal-dumal sa isang ina at kanyang mga anak. Ang pangunahing layunin ay mailigtas ang kanilang buhay kaya agad silang dinala sa ospital. Bagamat nag-aalinlangan ang mga dumating na paramedics kung maipapadala pa sa ospital ang tatlo ng buhay, nakarating silang buhay sa medical facility. Lahat ay na-diagnose na may bukas na sugat sa ulo, matinding pinsala sa utak at labis na pagkawala ng dugo. Walang tiyak na prognosis ang mga doktor, ngunit ginawa nila ang lahat para tulungan ang mga biktima. Ang mga bata, Max at Saga ay nasa kritikal na kondisyon kahit mailigtas, na malabong makakilos o makahinga ng mag-isa. Ang kalagayan naman ni Emma ay tinukoy bilang seryoso ngunit matatag, kaya inilagay siya sa medically induced coma at ikinabit sa life support, umaasang kakayanin ng kanyang katawan. Habang ipinagpupunyagi ng mga doktor ang buhay ng tatlo, siniyasat naman ng mga forensic expert ang bahay upang makahanap ng ebidensya at muling buuin ang krimen. Sa loob ay namamayani ang kaguluhan, nakakalat na damit at dugo sa sahig at dingding. Ang mga paramedics ay napilitang galawin ng ilang bagay para makapasok sa mga biktima, kaya't naging mahirap tukuyin kung aling mga bakas ng paa ang pag-aari ng mga biktima at kung may bakas ng salarin. Nakapagtataka na matapos ang pagsusuri, natuklasan na nasawi ang tatlong biktima sa loob lamang ng 13 minuto. Mula noong huling mensahe ni Emma sa kanyang kapatid ay ipinadala bandang 7:30 ng gabi at 7:20 ng gabi ay tumawag na si Torny sa pulis, natatakot at gulat na gulat. Ipinapakita nito na ang karahasan at brutalidad ng salarin ay may personal na motibo at malalim na galit sa mga biktima. Ang ginamit na armas ay isang mabigat at matigas na bagay, malamang na martilyo na ginamit ng misteryosong salarin upang sadyang saktan ang kanyang mga biktima ng may matinding lakas. Ngunit hindi ito natagpuan sa lugar ng krimen, kaya natural na ipinagpalagay ng mga pulis na ito ay kinuha ng salarin. Mula sa simula ay si Torny Helberg ang pangunahing pinaghihinalaan. Hindi siya kasal kay Emma at hindi ama ng kanyang mga anak, kaya't ipinagpalagay na maaaring ang alitan sa loob ng tahanan ay nauwi sa karahasan. Ngunit sa oras ng brutal na pag-atake sa kanyang pamilya, huli si Torny sa trabaho na kinumpirma ng kanyang boss at mga kasamahan at habang naglalakad pa uwi, nakuhanan siya ng CCTV cameras. Gayunpaman,
Pinili ng pulis na kunin ang detalyadong pahayag niya dahil maaaring may nakita o narinig siya na makakatulong sa investigasyon. Wala rin siyang natandaan na partikular hanggang sa makita ang gulo at mga katawan sa sahig. At ang tanging bagay na nagdulot ng pag-aalala sa kanya ay ang nakabukas na pinto na maaaring senyales na pinayagan ni Emma na makapasok ang salarin. At matapos ang pagtatanong, siya ay pinalaya. Sa panahong iyon, naipaalam na ni Torny ang nangyari sa pamilya ni Emma at agad nagmadaling pumunta sa Arbuga ang kanyang mga magulang mula Stockholm. Ngunit sa daan papunta sa ospital, nalaman nila sa radyo ang nakakalungkot na balita na pumanaw na si Max at Saga dahil sa kanilang mga pinsala bago pa man sila nakabuo ng kamalayan. Ang sumunod na pinaghihinalaan ay si Nicholas, ang dating asawa ni Emma at ama ng mga bata. Mahigit 1 taon na silang hiwalay, ngunit hindi naging payapa ang kanilang paghihiwalay. Palagi silang nag-aaway, naghabol sa kustodiya ng mga anak at minsan ay nagbanta si Nicholas kay Emma na nai-report naman niya sa pulisya. Lahat ay tila nagkakatugma. Pagkatapos ng hiwalayan, dinala ni Emma ang mga bata sa ibang lungsod para sa bagong kasintahan at dahil hindi nakuha ni Nicholas ang kustodiya sa korte, ipinagpalagay ng mga otoridad na maaaring gumawa siya ng desperadong hakbang sa galit at pinatay ang kanyang mga anak. Agad siyang na-trace at inaresto, ngunit tila lubos na nawasak sa balita ng pagkamatay ni Max at Saga. Umiiyak at paulit-ulit na nagtatanong kung nagkaroon ba ng pagkakamali. Nang siya ay pinaratangan, sa una ay tila nagulat at pagkatapos ay sumigaw na hindi niya kailanman sasaktan ang kanyang mga anak na labis niyang minahal. Nang tanungin kung nasaan siya noong oras ng krimen, sinabi niyang nasa ibang lungsod siya para sa isang araw na negosyo. Tila ito ay kakaiba, ngunit kinumpirma agad ang kanyang alibay. Tunay ngang 120 miles ang kanyang layo mula sa lugar ng krimen nang pinatay ang dating asawa at mga anak, habang ang mga forensic investigators ay patuloy na naghahanap ng ebidensya at bakas ng salarin. Halos walang fingerprint ang natagpuan dahil gumamit ng guwantes ang salarin. At dahil sa pagpasok ng maraming paramedic sa bahay, naging mahirap tukuyin ang mga bakas ng paa. Kinailangan pang kolektahin ang lahat ng footprints at alamin kung alin ang hindi pag-aari ng mga mediko, Torny o mga biktima. Dahil buhay pa si Emma, nag-alala ang mga otoridad na maaring bumalik ang salarin sa ospital upang tapusin ang kanyang ginawa. Kaya't naglagay ng 24 hours na gwardiya sa labas ng kwarto ni Yongstig. Kasabay nito ay in-interview rin ang mga kapitbahay para sa posibleng saksi. Isang babae ang nakaramdam ng kakaiba nang bandang 5:00 ng hapon ay may nakitang estranghero sa itim na damit na naglalakad sa paligid ng bahay nina Emma at Torny. Hindi niya nakita ang mukha ng lalaki dahil natakpan ng hood, ngunit napansin niyang maliit at payat ang pangangatawan. Ang parehong imahe ay nahuli rin sa CCTV sa kalye, ilang minuto lang ang layo mula sa lugar ng krimen. Lumitaw sa video ang isang maliit at payat na babae na nakasuot ng itim. Ngunit sino siya at ano ang dahilan kung bakit nais niyang saktan si Emma at ang kanyang mga anak? Ipinakita ang recording kay Torny upang malaman ang kanyang opinyon at sa unang frame pa lamang, nagbago ang kulay ng kanyang mukha at naging maputla at sinabi na maaaring ito ang kanyang ex-girlfriend na si Christina Schurer, 31 taong gulang, bagamat hindi siya makatiyak. Ang dating kasintahan ni Torny ay ipinanganak sa Hanover, Germany noong 1977. Nang bata pa siya ay iniwan siya ng kanyang ama at halos hindi na nagkipag-ugnayan na nagdulot ng negatibong epekto sa kanyang kalusugang pangkaisipan at ugali. Lumaki si Christina bilang matatag at porsigido, ngunit may komplikadong personalidad. Bilang teenager, napunta siya sa Estados Unidos sa pamamagitan ng isang exchange program at nanirahan sa New York ng ilang taon. Nakakuha siya ng magandang edukasyon sa history at archaeology at naglakbay sa Europa para sa mga excavation at ekspedisyon. Noong tag-init ng 2006, nagtungo siya sa Crete, Greece kung saan nagtatrabaho siya bilang tour guide sa isang kilalang hotel.
Dito dumating ang 26 na anyos na si Torny para sa bakasyon at agad na nahulog ang loob niya kay Christina. Gusto rin ni Torny ang matalino at edukadong babae at nagsimula ang kanilang relasyon mula sa unang pagkakakilala. Noong panahong iyon, 29 na anyos si Christina, ngunit hindi naging hadlang ang kaunting agwat sa edad. Ang kanilang koneksyon ay tumagal lamang ng 1 linggo habang nakabakasyon si Torny sa hotel, ngunit nang siya ay umalis, nagpatuloy ang komunikasyon nila sa telepono at internet. Ilang buwan lang ang lumipas ay dumating si Christina sa Sweden at literal na hiniling na manatili sa bahay ni Torny na noon ay tila sobra at walang taktika sa paningin niya. Nang inalok niya si Torny ng weekend trip sa bundok, tumanggi siya at umaasang iyon na ang huling pagkikita nila, ngunit hindi tumigil si Christina sa pagtawag, pagsusulat at pangungulit para sa muling pagkikita. Noong Enero 2007, sa isang tawag sa telepono ay sinabi ni Torny kay Christina na natapos na ang lahat sa pagitan nila at hindi na dapat magkita. Ngunit nagkunwaring hindi ito narinig ni Christina. Nagpatuloy siya sa pagtawag, pag-anyaya na bumisita at pangungulit na magbakasyon sila. Noong tagsibol ng 2007, muli siyang dumating sa Sweden at literal na sinundan ang dating kasintahan. Napilit niya si Torny na ipagpatuloy ang relasyon kahit na sinabi niya ng tapat na may bago na siyang kasintahan. Sinabi ni Christina na nakalimutan niyang kunin ang ilang gamit sa bahay ni Torny noong nakaraang pagbisita at pumayag siya. Ngunit sa pagpasok sa bahay, sinubukan siyang akitin ni Christina at nang siya ay tumanggi, nagbanta ito na pagsisisihan niya ito. 3 buwan ang lumipas. Bumalik muli si Christina at nagsimulang humingi ng tawad sa kanyang ugali. Pilit na pinipilit si Torny na muling magsama sila. Tinanggihan siya, ngunit sa gabi ay tumawag si Christina at sinabi na uminom siya ng pills dahil ayaw niyang mabuhay nang wala siya. Tinawagan ni Torny ang ambulansya at ipinaalam sa pamilya ni Christina na pinayuhan silang dalhin siya sa psychiatrist. Pagkatapos ng tamang pangangalaga sa ospital, dinala siya ng kanyang ina sa psychiatric hospital kung saan nanatili siya ng mahigit 1 buwan. Gayunpaman, hindi naging epektibo ang paggamot at nanatiling obsessed si Christina sa dating kasintahan. Patuloy na iniisip kung paano siya maibabalik at lumikha ng bagong dahilan para sa mga pagkikita. Noong Oktubre 2007, nagdesisyon siyang lumipat sa Sweden at manirahan sa suburb ng Stockholm kung saan nagrenta siya ng apartment kasama ang isa pang babae. Muling sinundan niya ang kanyang dating kasintahan at nang sila ay nagkita, sinabi niya na nagkaanak siya sa kanya ngunit ibinigay ang bata sa ibang pamilya. Nagulat si Torny sa balita, ngunit higit sa lahat, ang nais niyang malaman ay kung kailan ito nangyari. Dahil mahigit 1 taon na ang nakalipas mula nang huli silang nagtalik at nagkita pa sila ng 3 beses ngunit walang palatandaan ng pagbubuntis. Palaging iwas ang mga sagot ni Christina at sa bawat pagkakataon nadaragdagan lamang ang kanyang kwento. Noong Enero 2008, matapos ang maraming tangkang pagkikita, nagsulat si Christina kay Torny na may tinukoy silang anak na may namamana o hereditary na sakit at kailangan nilang pumunta sa Germany upang makita siya. Idinagdag din niya na makikipag-ugnayan ang adoptive father ng bata para sa detalye. Noong panahong iyon ay kasabay na lumilipat sina Emma at Torny sa bagong bahay at alam ng dalaga ang kwento. Naniniwala si Torny na sinasadya lamang siyang agitin ni Christina sa Germany at wala namang totoong anak. Nang tumawag ang lalaki na nagpanggap na adoptive father, nagsimula siyang magtanong tungkol sa kapanganakan at ospital. Ngunit ang kausap ay malinaw na iniiwasan ang mga tanong at sa huli ay ibinaba ang tawag. Doon na pagtanto ni Helberg na walang anak si Christina at gawa-gawa niya ang buong kwento marahil na may kasabwat. Agad na natunton ng mga detective kung saan nakatira ang bagong suspect at nagtungo sa address. Ang nagbukas ng pinto ay ang kasama sa apartment at sinabi na nag-impake na si Christina ng madalian noong nakaraang araw at bumalik na siya sa Germany.
Kinumpirma na umalis na siya sa bansa, kaya't humingi ng tulong ang Swedish police sa mga German colleagues para siya ay arestuhin. Noong ika-20 ng Marso, inilabas ang warrant for arrest at nang maaresto, iginiit niya na nagkamali at wala siyang kinalaman sa massacre. Ngunit nang dalhin siya sa Sweden noong ika-29 ng Marso, agad siyang humiling na makipagkita kay Torny na tinanggihan naman. Nanatili siyang kalmado ngunit paminsan-minsan ay humihiling na makipag-usap o makatawag sa ex. Masusing siniyasat ang inuupahang apartment ni Christina kabilang ang kanyang telepono at laptop. Sinuri rin ang lahat ng kanyang damit ngunit walang natagpo ang bakas ng dugo. Sa pagkakataong ito ay natukoy na ng mga investigador kung alin sa mga bloody shoe prints ang hindi pag-aari ng medics at pamilya. Kaya natukoy ang tatak, modelo at sukat na tumugma sa sapatos ng suspect. Ngunit itinanggi niya na nagmamay-ari siya ng ganoong modelo at agad namang pinabulaanan ng kanyang roommate ang pahayag. Mas lalong napukaw ng pansin ng mga investigador ang laptop ni Christina dahil puno ito ng mga larawan ni Torny. May mga kuha nilang magkasama, may mga solo shot ng lalaki at mayroon ding mga litrato nito sa kumpanya ng kanyang bagong kasintahan. Bukod pa rito, sa isang hiwalay na folder ay natagpuan ang mga larawan ni Emma at ng kanyang mga anak na kinuha mula sa social media account ni Emma at may kasama pang mga caption na nakakatakot at nakakasakit. Samantala, sa search history ng laptop ay nakita ang sunod-sunod na mga tanong tulad ng kung paano pumatay nang hindi nag-iwan ng bakas, paano itago ang ebidensya at paano ilihis ang suspetsa. Sa mga digital na tala, nadiskubre rin ng mga investigador ang floor plan ng bagong bahay ni Emma at Torny, kasama ang detalyadong schedule ng pag-alis at pag-uwi ng lalaki mula sa kanyang trabaho. Mayroon ding nakalistang iba pang impormasyon tungkol sa araw-araw na rutina ng pamilya na tila maingat na pinag-aralan at tinipon. Matapos ma-stabilize ang kondisyon ni Emma at unti-unting bumuti ang kanyang vital signs, nagpasya ang mga doktor bandang katapusan ng Marso na dahan-dahan siyang alisin sa medically induced coma. Nang siya ay magkamalay, hindi pa siya makapagsalita dahil sa nakasabit na breathing tube. Subalit sa kanyang mga mata ay nakikilala niya ang mga kamag-anak na nasa loob ng kwarto. Gayunpaman, hindi pa niya lubos na maunawaan kung ano ang nangyari at kung paano siya napunta sa ospital. Nang siya ay lumakas at tuluyang makapagsalita ng malinaw, inayagan ng pulisya na makapanayam siya ngunit sinadya nilang huwag munang ibunyag ang nangyari sa mga bata. Lumabas sa pag-uusap na wala siyang anumang alaala sa mga pangyayari noong araw na iyon at naniwala pa siyang maaaring isang aksidente sa sasakyan ang dahilan ng kanyang kalagayan. Paulit-ulit niyang itinatanong kung nasaan ang kanyang mga anak at kung ligtas ba ang mga ito. Sa una, iniwasan ng pamilya at medical team ang tuwirang sagot, subalit kalaunan, napagpasyahan nilang wala ng saysay ang patuloy na pagtatago ng katotohanan. Nang sabihin sa kanya na pumanaw na sina Max at Saga, agad siyang nawala ng kontrol sa emosyon at kinakailangang bigyan ng pampakalma ng mga doktor. Gayunpaman, nang muli siyang nagising, tila nabura sa kanyang alaala ang pag-uusap at muli niyang hinahanap ang mga bata. Paulit-ulit itong nangyari sa loob ng ilang linggo at ilang beses ding ipinaliwanag sa kanya ang sinapit ng kanyang mga anak. Ngunit sa bawat pagkakataon ay wari bang tumatanggi ang kanyang isipan na tanggapin ang impormasyon at kusa itong nawawala sa kanyang alaala. Pagkaraan ng ilang buwan, dinala si Emma kasama ang mga mediko sa mismong bahay kung saan naganap ang insidente. Pagpasok pa lamang niya sa loob ay bigla umanong bumalik ang kanyang mga alaala. Ikinuwento niya kung paano siya nakikipag-text sa kanyang kapatid
habang nag-aayos ng mesa at naglalaro ang mga bata sa kanyang paligid nang may biglang kumatok sa kanilang pintuan. Nang ito ay kanyang buksan, tumambad sa kanya ang isang maliit at maitim na babae sa may pintuan at nang tanungin niya kung ano ang kailangan nito. Nakaramdam siya ng matinding sakit at unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Ayon sa kanyang salaysay, pumasok sa bahay ang naturang babae at sa kabila ng kanyang kalagayan ay sinikap niyang gamitin ang natitirang lakas upang habulin ito at protektahan ang kanyang mga anak. Gayunpaman, tila bumagsak siya sa hallway kung saan sinubukan umano ng salarin na tuluyang kitilin ang kanyang buhay. Patuloy namang itinanggi ni Christina ang lahat ng paratang laban sa kanya. Hindi kailanman natagpuan ang armas at halos puro circumstantial ang ebidensyang iniharap. Kaya sa unang tingin ay tila may malaki siyang tsansang makalusot. Gayunpaman, isiniwalat ng kanyang roommate na noong buwan ng Marso ay may nawawalang martilyo mula sa kanilang toolkit. Ipinakita nito ang naturang toolkit sa mga otoridad at sa pagsusuri ng investigasyon ay napag-alamang tumutugma ang laki at disenyo ng nawawalang martilyo sa pinaniniwalaang ginamit sa krimen. Ngunit nanatili pa ring circumstantial ang ebidensyang iyon. Samantala, natuklasan ng mga detective ang CCTV footage mula sa isang suburban bus station kung saan naitalang bumiyahe si Christina patungong Arbuga ng 3 beses sa loob ng 1 linggo bago ang krimen. Hindi niya maipaliwanag kung bakit madalas siyang naroon, subalit para sa prosekusyon, malinaw na sinusubaybayan niya ang kanyang magiging mga biktima. Hindi rin niya mabigyang linaw ang kanyang mga internet search tungkol sa kung paano itago ang isang krimen o kung bakit siya nagtipo ng mga larawan ni Emma at ng mga bata. Noong ika-29 ng Hulyo 2008, nagsimula ang paglilitis laban kay Christina na nahaharap sa kasong double murder na may matinding kalupitan at attempted murder. Kapansin-pansin ang kanyang ikinilos sa korte. Pagpasok niya sa silid, siya ay ngumiti pa at kumaway sa mga taong naroroon. At nang tanungin siya tungkol sa insidente at ipinakita ang footage mula sa crime scene, bigla siyang natawa. Isang reaksyong nagdulot ng hinalang siya ay may problema sa kanyang pag-iisip. Gayunpaman, ayon sa psychiatric evaluation, siya ay may sapat na katinuan at ganap na nauunawaan ang kanyang mga ginawa at lumabas pa sa pagsusuri na tila nasihan siya sa mga ito. Nang makita ni Emma si Christina sa loob ng korte, agad siyang nawalan ng malay, subalit nang siya ay magkamalay muli. Sinabi niyang tuluyan nang bumalik ang kanyang alaala at kinilala niya si Christina bilang huling mukha na nakita niya noong araw ng trahedya. Sa kabila ng pagsisikap ng abogado ng depensa, naigiit ang kawalang kasalanan ng akusada. Nagkaisa ang hurado sa kanilang pasya at napatunayang nagkasala si Christina sa lahat ng sakdal. Sa huli, hinatulan si Christina ng habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng maagang paglaya at inatasan siyang magbayad ng 20,000 euros bilang kompensasyon kay Emma. Wala ring natagpo ang ebidensya na siya ay nabuntis o nagkaanak kay Tornie. Mahaba at masalimuot ang proseso ng paggaling ni Emma, ngunit nananatiling nasa kanyang tabi si Tornie sa bawat yugto ng kanyang pagbangon. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, nagpakasal sila noong tag-init ng 2010 at sa kasalukuyan ay magkasama nilang pinapalaki ang kanilang 2 anak na lumaki ng may kaalaman sa malungkot na sinapit ng kanilang nakakatandang mga kapatid. Sa inyong palagay, makatarungan ba ang habang buhay na pagkakakulong bilang hatol o dapat isaalang-alang ang kanyang matinding obsesyon at hinanakit kay Tornie sa paghusga sa kanya? Ibahagi ang inyong pananaw sa comment section sa ibaba.